like me talking about... Oh! Whoa! Jim. Whoa! Holy... Leader ng kulto sa simbahan na pinatay ang 9 na tagasunod nito na ngayon nagpapakita na sa simbahan. Totoong halimaw o mga multong gumagala sa inabandonang village na matatagpuan sa Japan. Well, patikim pa lang yan ng kababalaghang muli mong masasaksiyan. Kaya kung ready ka na, tara. Ang unang video natin ay mula sa favorite horror channel natin na Nooks Top 5. Ang footage ay ipinadala sa kanya ng viewers nito na si Amethyst. Siya at ang asawa nito ay matagal nang naghahanap ng bahay na gustong lipatan. Isang araw may kumontak sa kanila patungkol sa isang bahay na 5 taon nang abandonado. Dahil sa malayo sila sa lugar ng mga oras na iyon, ay kinausap niya ang magulang nito na makipagkita sa taong nagpadala ng message patungkol sa bahay. Nang makarating ang parents nito ay nakita nitong ang bahay ay wala na sa ayos. Kaya naman ang mama ni Amethyst ay nag-record habang sinusuyod ang bahay upang ipakita kay Amethyst. Nang mapanood ni Amethyst ang video ay labis silang natakot sa mga natuklasan nila. Panoorin. We just went out is down that little hall from the front entry. This is the front entry, and this is the mystery staircase that used to lead to something. And I wonder if any of these work. it's been enclosed. Yeah. Yeah, they work. That runs the kitchen. No, that doesn't work. Kitchen lights. So those are kitchen lights? Uh-huh. Oh, okay. No, it's definitely gonna need some fixing up. You see the ceiling's falling in. Oh, yeah. You're gonna need some work here. Oh, yeah. This one is just... I looked at it, I said, from the pictures, Isang kakaibang boses ang maririnig na tila ba umaawit. Where we just went out is down that little hall from the front entry. This is the front entry. Ang bizarre, strange chanting ay nasundan pa ng nakakatakot na mga bulong na tila ba nagmumula sa tabi mismo ng nanay niya. So the back door we just went out is down that little hall from the front entry. This is the front entry, and this is the mystery staircase that used to lead to something. Matapos tanungin ni Amethyst ang ina at ang kasama nito kung ano ang bizarre noises, ay pareho itong nagulat at nagtaka dahil wala man lang sa kanila ang nakarinig nito habang naglilibot sila sa bahay. Walang chanting o nakakatakot na bulong ang narinig nila. Gayunpaman, ang mga magulang ni Amethyst at ang kasama nila ay parehong nakaramdam na parang may kakaiba sa loob na hindi kaaya-aya. Of course, hindi na nila binili ang bahay. Ang bidyong ito ay exclusive lamang sa Nooks Top 5 dahil gusto lamang makahanap ng kasagutan si Amethyst sa kung ano ang mga creepy voices na na-record sa bahay. Either way, ano sa tingin mo ka-multi? May idea ka ba kung ano ang narinig nila? So the back door we just went out is down that little hall from the front entry. This is the front entry, and this is the mystery staircase that used to lead to something. Ang magkakapatid na si Sean, Rocky at Josh mula sa YouTube channel na Paranormal Nightmare TV series ay nag-travel sa Indiana upang mag-imbestiga sa isang 100-year-old church.
Ang simbahang ito ay sinasabing haunted ng espiritu ni Jim Jones, isang sikat na doomsday cult leader. Yes mga kamulti, leader ng kulto. Noong 1978, si Jim Jones ang dahilan ng pagkamatay ng mga tagasunod nito. Isang malaking grupo ng 900 babae, lalaki, matatanda at maging mga bata. Ang simbahan ay hindi na ginagamit, ngunit ang mga bisita nito ay nakakarinig ng mga strange bangings, mga ingay at mga yapak sa paligid na hindi nila alam kung saan nagmumula. Ang iba naman ay nagsasabing nakakakita sila ng mga nakapanlulumong imahe ng babae, mga bata at imahe ng lalaking pinaniniwalaang si Jim Jones. Kaya habang nag-iimbestiga ang Foreman Brothers sa loob ng simbahan, ay ito ang nangyari. Sa una ay kalmado lamang sila, ngunit di nagtagal ay napalitan ito ng kaba at labis na takot nang makarinig sila ng kakaibang tunog na hindi may paliwanag. Dito nakareceive rin sila ng disturbing messages na nagmumula sa spirit box. Oh, Don't. I'm sorry. I didn't mean to cuss. Thank you for talking to me. Would you like to tell me what your name is? Jim and he... Lord. It said Jim and then it said Lord. Oh my goodness. Nakarinig si Sean ng unexplained bang at ang spirit box ay nagumpisang magsalita ng pangalang Jim, pangalan ng sikat na leader ng kulto na si Jim Jones. Sa kabilang area naman ng simbahan, nakatoga ang kapatid nitong si Josh, kung saan siya ay parehong nakaranas ng nakakakilabot na pangyayari. Jim Jones came here for many years as a child, and then he moved on and became a reverend. And then they did some very bad things. Jim. Whoa! Holy. Okay, that was loud. Holy crap. Muli ay malakas na kalabog na siyang sinundan ng mensahe mula sa spirit box ng pangalang Jim. Mula naman sa itaas na bahagi ng simbahan, ang kapatid nilang si Rocky ay nakaranas rin ng kakilakilabot na pangyayaring hindi niya malilimutan. What makes this piece of evidence so much more compelling, watch as the phone is lifted up and slammed down at the exact same time the EDI alerts Rocky to a spirit being present. Umpisa pa lamang ito ng nightmare nila sa haunted church dahil mas magiging kakilakilabot ang susunod pang mga mangyayari. Si Sean ay pumunta sa madilim na kisame ng simbahan ng mag-isa upang mag-imbestiga na hindi pala naging magandang desisyon. Right there. Whoa. Okay. I hear you. Do you not like me talking about... Ah! Whoa! Talking about... Ah! Whoa! It's so freaking dark up here, I can't see. Oh, crap. Yep, I'm out. Ah! It's coming! Bless me! God! No! Oh, my God. Why are at me down the steps? Holy sh**, I'm out of here. Yep, Josh can have it.
Mag-isa lamang si Sean nang makarinig ito ng malakas na kalabog sa kisame. Dito napagtanto ni Sean na tumigil at agad bumaba sa hagdanan. Ngunit tila ba may mabilis na sumunod at tumulak sa kanya na naging dahilan ng pagkahulog nito sa hagdanan. Pero mas magiging creepy pa ang mga susunod pang mangyayari. Ang Foreman brother ay kinukunan ng pag-i-explore nito ng live stream sa YouTube. At ang mga live viewers nila ay nakakita ng kakaiba na talagang nakakakilabot na hindi nakita ng Foreman brothers sa mga oras na yon. I feel like we're gonna catch something that's gonna be in the basement. Well, I think we need to go up to the attic. Or it'd be better if I just the screen. Like if they're just watching the screen, then I won't need this light on. With thousands of people watching the live feed, messages begin pouring in about this on camera. You can clearly see from the earlier footage, there is nothing in the stairwell to cause this image to appear. Is it possible this could be the spirit of Jim Jones manifesting for thousands of people from around the world to witness? Isang kakaibang unexplained figure ang nakatayo sa madilim na sulok na siyang nakatitig sa magkakapatid habang papasok sa simbahan. So kung ano man ang imahe ay ito kaya ang dahilan ng mga kababalaghang nararanasan nila? Ito kaya ang espiritu o multo na gumagambala sa kanila sa loob? O ito kaya ang multo ni Jim Jones na ayaw sila sa loob ng simbahan? Either way, ano sa tingin mo ang entity ito, Kamulti? Ikaw na ang magpasya. Merong ibinibenta sa eBay na tinatawag na timeout dolls. Pero kung gusto mong bumili nito, ay panoorin mo muna ang footage na ito. Baka magsisi ka. And I just found the creepiest thing. Look at this. What is that? Oh my god. No, but what is it? It's so creepy. It's freaking me out. Is this real hair? Oh my god. And look. Ugh. I just came in to make dinner, and look what I found. Another one. Oh my gosh. It's a boy this time. Oh my god. Why would you look at that? Why would anyone have this in their house? Honestly, it's the creepiest thing I've ever seen. Oh my god, it has another bell. Oh my god. Guys, guess who I am? Habang ginagaya nito ang mga doll ay isang maliit na batang kulay itim o anino ang dumaan na nakunan ng kamera. Hindi man lang niya ito napansin. Pero umpisa pa lamang ito dahil dito na mag-uumpisa ang magiging kalbaryo ng buhay niya sa loob ng bahay. Matapos ng pagtawanan ng mga manika ay mga kakilakilabot na pangyayari ang mararanasan niya. The light started going insane. Let me show you. Okay, wait for it because it was literally just happening a second ago. Max? Better not be out of bed. Okay, I think I'm just gonna get him and go because it's really freaking me out. Ito na nga ang dahilan kaya ayaw na ayaw ko ng manika sa bahay. Ikaw, Kamulti, gusto mo ba? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulog ang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila.
Si Eric Gunner ay nagsagawa ng paranormal investigation sa isang abandoned school nang sa hindi may paliwanag na pangyayari ay ito ang nakunan niya. So ano sa tingin mo ang nakunan nila sa haunted abandoned school? Ang uling video natin ay mula sa Kuroshiro Channel. Si Shiro at ang kaibigan nito ay nagpunta sa isang malayong kabundukan na makikita sa Japan kung saan matatagpuan ng abandoned village. Isa lamang ang daanan papunta sa nakakatakot na abandoned village. Isang tunnel na nasa ilalim ng bundok at may nag-iisang unexplained torii gate na nasa gilid ng entrance. Para maintindihan nating mabuti kung ano ang torii gate, ang torii gate ay karaniwang makikita sa pasukan ng mga Shinto shrine, isang bahay na tirahan di umano ng Japanese deities o mga Diyos-Diyosan. Gayunpaman ang maliit na torii gate ay hindi malapit sa mga Shinto shrine, kaya si Shiro at ang kaibigan nito ay nagtaka at nakaramdam ng takot at labis na kaba sa kung bakit nga ba ito ginawa katabi ng isang tunnel. Walang kamalay-malay ang magkaibigan na may nakamasid sa kanila mula sa madilim na dulo ng tunnel. Isang odd, twisted, dark figure na hindi may maliwanag. Dahil walang kaalam-alam sa dark figure, ay nagpatuloy pa rin ang magkaibigan sa pagmamaneho papunta sa tunnel. Marating lamang ang abandoned village. Dito na nag-umpisang maging kakaiba at katakot-takot ang mga mangyayari. Habang nagmamaneho sa madilim na tunnel ay isang nakakatakot na sigaw ang narinig nilang papunta sa kanila mula sa likuran, pero nagpatuloy pa rin sila. Nang makarating na sila sa abandoned village ay agad silang naglipot sa lugar upang tingnan kung sakaling may taong nakatira pa ba rito.
なんだろうこれ、この文字。ごめんください。開いたんだけど。うわマジ。はい。ちょっとね、なんかそんな気がしたよ。中から落としたぞ。Hindi napansin ni Shiro ang white figure na dumaan sa likuran ng pintuan na nasa harapan niya mismo. Nang buksan niya ang pintuan upang tingnan, ang loob ay wala namang tao rito. Nagumpisang pumunta ang magkaibigan sa isa pang bahay at dito nakarinig na sila ng strange sounds na nagmumula sa paligid. ほらほらほらほら。なんか近づいてない？チェさんライトこっちください。水？多分水だともうわかんない。真後ろ。戻るか。戻った方がいいと思う。さっきから近づいてきてるよ。近づいてきてる。戻るか。戻った方がいいと思う。ちょっと待って。どうしよう、ちょっと待って。で、あと家の窓から見られてる感じ。Nakapture ng kamera ni Shiro ang nakapagtatakang distorted face na pinapanood pala sila mula sa loob ng bahay. Maliban sa mga strange sounds na nakuna nila ay naniniwala silang iba na ito. Kaya naman nagpa siya silang tumigil na, pero habang pabalik sila sa sasakyan nila ay ito ang nangyari. ここさ、測らなくね？あ、確かに。普通配送って測るもんな、大体どこかに。Muli ay isa na namang creepy figure ang nakatitig sa investigators mula sa kaniliman. Tuluyan nang umuwi ang magkaibigan, ngunit nang i-check nila ang footage ay dito natuklasan nila ang lahat ng dark, unexplained, misshapen figure na nakamasid sa kanila habang nag-explore sa palibot ng abandoned village. So sino o ano ito? Ang torii gate kaya sa tunnel ay may kinalaman sa empty village? At ang katanungang nasaan ang mga tao sa village? Ito rin kaya ang mga multo nila na hindi na makalis at natrap na sa empty abandoned village? Lalaking nagdala ng shotgun upang barilin ang multo? Well, kung ready ka na sa mga 100% real ghost na na-encounter ng mga taong ito sa video ay tama ka na nabuksan, kaya tara. Isang toddler ang naglalaro sa kwarto nito nang sa hindi inaasahang pangyayari ay may makikita siyang magpapakilabot sa kanya. Malakas na kalabog ang gumulat at nagpayanig sa bata. Pero may napansin ka ba? Hindi man malinaw kung ano ang nakita ng bata na nagbigay sa kanya ng takot, ay kung i-review mo nga naman ang footage ay dito mo mapapansin ang paggalaw ng laruan ng kusa.
na tila ba may gumalaw nito na nakita mismo ng bata. So ano kaya ang nakita niya? May ideya ka ba? Ang footage na ito ay may caption na "We should have listened to the dog and not gone downstairs." Ito ang nakunan ng kamera. Right, come on, we're gonna have to go and check. Leave him up here. Come on. Did you hear it? Yeah, I did, yeah. Yeah, it does look. I just opened it. Oh my god. This is getting horrendous. Look at it. It's smashed on top of there as well. That scared the out of me. My shoes are upstairs. That scared me. Where's car keys? They're in the kitchen. Oh, you're joking. No. So ano ang gagawin mo sa ganitong sitwasyon kung saan hindi mo nakikita ang mismong nasa harapan mo? Well, mabuti pang umalis ka na agad at isama mo na rin ang aso mo. At least mayroon kang watcher kung nasa tabi mo man siya. May isang painting noon na nag-viral sa internet. May mga sabi-sabing gawa ang painting sa dugo ng nagpinta nito na di kalaunay nagpakamatay matapos gawin ng painting. Hindi man alam kung totoo nga bang gawa sa dugo ang painting dahil walang nagtangkang inspeksyonin ito. Pero hindi basihan kung gawa nga ba talaga ito sa dugo dahil di umano ay isa itong isinumpang painting. Ang mga nagmamayari nito ay nagsasabing may kababalaghan na nagaganap sa bahay nila simula nang mapasa kanila ito. Isa sa magpapatunay nito ay ang currently owner nito na si Cian Robinson na siya nang nagmamayari ng painting. Ang painting ay may pangalang The Anguishman na talaga namang kumambala sa pamilya ni Robinson simula nang dalhin ito sa bahay nila. Isang gabi nagpasya siyang i-record ang painting upang ipakita sa mga tao na totoo ang sinasabi niya. Well, panoorin mong mabuti ang makukunan at marirecord niya. Just set the picture of the Anguishman back up in the top bedroom. I'm going to record it for approximately 8 hours, see if we can catch some of the activity. As you can see, some of the paint is starting to crack. It's still on its original wooden frame, so I'm going to set up the recording equipment and leave it for approximately 8 hours, and I'll leave the light on.
Ano sa tingin mo, Kamulti? Totoo bang gawa sa dugo ito na siyang dahilan ng pagiging curse ng painting? Ano sa tingin mo? Malamang ay kilala nyo na si Tim Morohov na isang ghost hunter mula sa Russia. May pagka-hardcore ito dahil nagdala siya ng shotgun sa isang haunted house upang kalabanin ng isang bad entity. Well, sorry pero panoorin na lang natin ang ibang investigation nito na talagang makapigil hininga. Черт возьми. Свечка. Well, ayon sa narrator, mukhang gustong mabaunan ng bala ang multo. Well, luckily, hindi dala ni Tim Morohov ang shotgun niya. Ito ay exploration naman ni Urbex Hill na pumunta sa isang abandoned Masonic temple na 14 na taon nang inabandona. Sa paglilibot niya sa loob ng temple ay ito ang nangyari. Oh God, that's nasty as Sa pagpasok niya sa isang kwarto ay biglang tumumba ang upuan, pero umpisa pa lang ito ng mga mararanasan niya, kaya kumapit ka lang. Dahil sa paranormal activity na hindi na niya may paliwanag ay nagpasya na siyang itigil ang investigation at lumabas agad sa abandonadong Masonic Temple. Well, tama lang siya ng desisyon. Background of these videos, if you see anything in the background. What's that? Bro, there was some animal or something. What was that? वो एक हमने एपिसोड किया था उधर 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 दिखाएं अंदर
Ito ay nakunan sa isang old cemetery sa Georgia. Ang lalaking ito ay pumunta sa libingan upang makunan ang sinasabing shadow figure na gumagala sa libingan. Well, mukhang hindi nga siya nabigo dahil sa pagpunta niya, isang shadow figure ang nakatayo sa madamong bahagi ng kakahuyan. Habang nag-iimbestiga sila sa old cemetery sa kalagitnaan ng gabi, ay nakunan na naman ng kamera nito ang figurang nakatayo. Hello? Look guys, look. Is that the tree? Oh, yeah. Tree? Oh, yeah. Right back here. No, I thought it was a tree at first, but it freaking moved. Hello? Hello? Is that the tree? Oh, yeah. So ano sa tingin mo ang imaheng nakunan nila? Ito kaya ang shadowy figure na sinasabi ng mga lokal na nagpagala-gala na sa haunted cemetery? Ano sa tingin mo? Ito naman ay isang old footage na nakunan pa noong 1993. Kahit na ang quality ng video ay hindi ganon kaganda, ay hindi pa rin may pagkakailang napaka-creepy nito. Habang naglilinis si Olivia ng bahay nila ay nakita nito ang old camera ng papa niya. Dito nakita niya ang batang sarili habang kinukunan at nakikipaglaro sa ama nito. Sa una ay normal lamang ang mga pangyayari. Nang isang makapanindig balayong kaganapan ang napansin ni Olivia. So I think my dad caught a ghost on camera back in 1993 and I want you guys to let me know what you think. And for all those Gen Zs out there, this is a camcorder. We'd set it up, press record, and go about our day. I don't know why, it was just a 90s thing. And just so you guys know, we've had a ghost in every house that we lived in, so that's why I found this very intriguing. Go ahead and watch that pumpkin in the left-hand corner, and let me know what you think. Maliban sa pumpkin na laro ang gumalaw ng kusa ay ang mas nakakakilabot pa sa parte patungkol rito ay tila ba may nakita si Olivia sa di kalayuan. Ang nakapangingilabot pa ay ayon kay Olivia, ang bawat bahay na tinitirahan nito ay may multo at mga paranormal activity nangyayari. Kung sakaling ito man ang multong nakita rin ni Olivia na sumusunod sa kanya ay nangangahulugang isa itong malicious o unholy. Di umano ay ang multong sumusunod sa iyo sa bahay ay delikado na at maaaring may masama na itong balak. Magpagayon pa man, ano ang gagawin mo pag nakita mo ang iyong sarili habang bata ka pa at ito rin ang nangyari na parehong-pareho kay Olivia? Ang bidyong ito ay nakunan ni Natalia habang mag-isa sa bahay nila, habang tinatawag nito ang aso na si Lego na nakadungaw sa madilim na sulok. Hindi kalaunan matapos niya itong may record ay napagtanto niyang ang aso pala nito ay nasa labas ng bahay nila. Panoorin mong maigi at sabihin kung ano ito. Lego? Lego? Come here. Kung ang aso ni Natalia ay nasa labas, ano ito?
Kung pagmamasdan ngang maigi ay mukha nga itong aso. Pero ang galaw nito ay kakaiba at bakit hindi ito lumalapit kay Natalia? Magpagayon pa man, makita mo lang na may nakasilip sa iyo sa sulok ay talagang creepy na, lalo na't ayaw pa nitong lumapit. So, isa kaya itong paranormal entity? Ano sa tingin mo, Kamulti? Ang video ito ay nakuna naman sa isang old farmhouse habang nag-explore. Sa pag-iimbestiga ng paranormal group na ito ay nakarecord sila ng something malicious. Something creepy. Look at that. Oh! Oh my gosh. Yeah. I don't know. Let's see. Nope. Sure. But understand this caught on fire because somebody's trying to pull a ritual. So I don't know exactly how true that is, but that's at least the story. Yeah. Whoa, whoa, whoa. What is this? Like, I don't know what exactly that would be for, but like, that's like what the guy was tied up to, but it was like way out there. Man, see, every time we come here, guys, more and more stuff. Like, look at all of this. Hear anything in the background of these videos? If you see anything in the background. What's that? Oh, there was an animal or something. What was that? I think I caught it on video too. Literally, you all scared me so bad. I'm so glad that was an animal. Oh my gosh. Are y'all coming in with me or no? I have it all for you. What the fuck was that? Is there any animals in here? I mean, you just saw an animal, right? Yeah. Maybe it was just an animal, dude. I don't know. Habang nag-explore sila ay labis ang gulat na naramdaman nila sa kakaibang tunog na narinig nila habang hinahanap nila ito. Ay nakita mo ba? Isang dark shadow ang nakunang mabilis na dumaan. So ano sa tingin mo, Kamulti? Totoo ba o gawa-gawa lamang? Ikaw na ang humusga. Ito ay na-upload sa YouTube channel na Saya_official kung saan ang paranormal team na ito ay nag-imbestiga sa isang remote, abandoned area. Well, panoorin mong maigi. पूनम आपके ये बात करने के दौरान भी ऐसे लग रहा है जैसे कोई साथ साथ चल रहा है, आवाज़ आ रही थी कदमों की प्रॉपर। ये काला कपड़ा पड़ा हुआ है क्या, कोई मुर्गी पड़ी हुई है? कि किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज़ें आ रही थी जो सेम यहाँ पे आ रही है और वो पूरा घर वाला था। ये शाहिद
जैसे कि वो एक हमने एपिसोड किया था उधर 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 दिखाएं अंदर। ये कहाँ से है? खुदम ये बिल्कुल ना इधर पड़ा हुआ था इस जगह पे। यार उधर से उठा के फेंका किसी ने। हाँ देखें बिल्कुल मेरे सामने। अगर आप गौर करें शायद चमगादड़ें और कुत्ते एक साथ अपीयर हुए हैं जी। ये शायद। अब बताएं, पहले भी ये हिला था जी। देखें ये शायद। अब बताएं, Mga tunog ng kalderong nag-uumpugan ang narinig nila sa paligid. Di nagtagal ay boses ng hindi matukoy na nilalang ang tila ba nasa paligid lamang nila. Di kalaunan pa ay misteryosong umandar ang electric fan na hindi naman nakasaksak. So ano ang masasabi niyo sa footage na ito? May ghost entity kaya sa old abandoned place na ito? O ang lahat ng ito ay well-performed hoax? Ikaw na ang musga ka, Multi. If I push it, it'll keep going because that's how they work. Other than that, yeah, it's good. Ito ay mula sa TikTok page na Flat 7 Ghost, kung saan ang mag-asawang ito ay nakakaranas ng mga kababalaghan sa bahay nila. Tulad ng paggalaw ng mga gamit at mga tunog na hindi nila may paliwanag. Naniniwala silang may koneksyon ito sa kalunos-lunos na pagkamatay ng mag-asawang nadisgrasya malapit sa bahay nila. Habang nasa sofa sila, ay nakakapture ang camera nila ng kakaibang pangyayari. Habang nakahiga sila ay biglang gumalaw ang upuan at sa umaga naman ay paggalaw naman ng baso ang nakunan ng kamera nila na talagang nagbigay takot sa babae. Isang gabi biglang tumunog ang front door na ipinagtataka nila dahil wala naman silang inaasahang bisita. Kaya habang papunta ito sa pintuan ay nirecord niya ito gamit ang cellphone. Right, so the doorbell's going. We're not expecting anyone. So I'm just filming just in case it is more activity. So weird. There's not even anyone out there. Why is it so bright? What's going on? What the hell?
Nang mapagbuksan niya ang pintuan ay wala naman ano o sino man ang naroroon. Pero tila ba may nakapasok na hindi nakikita dahil mas magiging agresibo ang paranormal activity at ito ang makukunan niya. Right, so there's something making a noise in the hallway again. What the fuck? It's not the cupboard. Oh, fuck off. What? There's no one in here. Behind the door. There's no one behind the door. Sa ikalawang pagkakataon ay nang pagbuksan niya ang pintuan ay walang tao rito. Pero isang gabi ito ang nakapangingilabot na mangyayari. This is a video that we posted a few weeks ago. We've noticed something that we didn't initially notice. Obviously you've got the cupboard door opening and things falling out the cupboard and the orb. But if you look at the bottom of the screen, you've got Rory coming out the other end of his tunnel. And he looks like he gets attacked. It's really messed up. Look, here's a closer look. That's so strange. That's so strange. Kung mapapansin ay tila ba may umatake at gumalaw sa pusa. Kudyat na pala ito dahil sa susunod pang mga araw ay may makukunan na naman silang kakaiba. Dilim na hallway at mabilis na nawala sa gilid. Agad niya itong pinuntahan ngunit walang senyalis nito ang nasa paligid. So isa kaya itong demonyo o ibang entity na pinaglalaruan sila o may mas masama pa itong balak sa mag-asawa? Ano sa tingin mo, Kamulti? Ang Ghost Club Paranormal ay nag-imbestiga sa isang abandoned urban orphanage na nagbukas noong 1928 kung saan naging tahanan ng mga inabandonang bata. Ang masayang tahanang ito para sa mga bata ay napalitan ng hinagpis nang pumanaw ang may-ari nito. Di umano ay may nakabili nito at madalas nagsasagawa ng ritual sa loob ng gusali. Dahil sa abandonado na ito at sira-sira na ay pumasok sila upang mag-imbestiga. That is like a nightmare. So, reports were a 4-year-old child fell down the shaft after the doors had opened and they weren't aware that the elevator did not work and they fell to their death. No, don't go in there. I'm just gonna make sure I got it good. Look at that. Turn your camera off or your light off of it. Did you hear that? It Yeah. just went up too, Jane. They just shot up too. I don't know if there's somebody here. We need to. Cam. Sa pag-iimbestiga nila ay nakarinig na sila ng mga kalabog na nagmumula sa itaas ng gusali. Sinubukan nilang makipag-contact sa maaaring may gawa nito gamit ang REM pad, ngunit mukhang may iba silang makukunan.
This might be a good time to also say that Jim is not here with us today because I had planned this investigation a while back. But I'm so glad that we are out here finally doing this. When I came out to Texas last year to do the Goatman's Bridge episode, it was actually one of the girls that we met on the bridge. It's lighting up. So yeah, the only thing that it is lighting up though, look. So yeah, the only thing that it is lighting up though, look. So yeah, the only thing that it is lighting up though, look. Isang boses ng lalaki ang ilang beses na naririnig at tila ba direkta ito kay Jade. Kahit na nasa ibang parte na sila ng gusali, ay nagpatuloy pa rin ang boses ng lalaki. We're taking the creepy basement way. Okay, we can walk out the front door, but no, we're taking the creepy basement way. I just heard somebody talk. Did you hear that? It's like a humming again. Wala silang kamalay-malay sa makukunan ng kamera nila. Definitely know what you're talking about. And whoever is here is totally fine talking to us as well. To us as well, into us as well, into us as well. Mula sa madilim na hallway, isang shadowy figure ang nakunan na agad din naglaho. Hindi nila ito nakita sa mga oras na yon. Nagpatuloy pa rin sila sa pag-i-explore at sa pagpasok nila sa isa pang silid ay ito ang matutuklasan nila. We found him. There's another. Dude, no way. Yep. What? Oh my god. You knocked on something. I don't want to leave, but I mean, we have no source of communication right now, so just in case something does happen. Wow. Okay. 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 Calm down, calm down. No. Okay. Okay. Muli ay isang napakalakas na kalabog ang muli nilang narinig sa paligid. Hindi nila matukoy kung saan ito nagmumula. So totoo kayang haunted ang orphanage nito? Ano sa tingin mo? I'm here. Behind you, look. Behind you. Ito ay na-upload rin sa TikTok at talagang misteryoso. Nagpapakita ito ng magkakaibigang nagcamping sa isang kabundukan na makikita sa Mexico. Matapos magpahinga sa kalagitnaan ng gabi ay nakarinig sila ng mga kakaibang tunog. Dito ramdam nilang may nagmamasid sa kanila mula sa kadiliman ng paligid. Sa pagsapit ng umaga ay nagising sila nang matuklasan nilang ang iba sa gamit nila ay nawawala na. Ngunit napansin nila ang mga bakas ng paa sa paligid. Kaya habang nililibot nila ang area ay isa sa mga kasama nila ang nakamonitor sa himpapawid gamit ang drone. Nakunan pa ng drone ng tila ba magnanakaw na siyang nakasunod sa kanila. Nang i-zoom in niya ang camera ay laking gulat niya dahil ang lalaking nakunan niyang naglalakad ay isa palang usa na nakatiting mismo sa camera kung saan mismo nakatayo ang lalaking nakunan niya. Di kalaunan na nakarinig sila ng yak na humihingi ng tulong na nagmumula sa campsite nila. Muli ay nakuna ng drone ang body heat temperature na pinagmumula ng tunog. Habang tinataga ng lalaki ang damuhan papalapit sa nilalang ay wala naman siyang napansing kakaiba na tila ba walang sino man ang nasa harapan nito.
Matapos nila itong ikwento sa mga lokal na naninirahan rito, ay nagsabi silang isa itong spirit na pinaniniwalaang siyang dahilan ng pagkawala ng mga tao bago niya ito tuluyang bawian ng buhay. Ang iba naman ay nagsasabing isa itong skinwalker. Ang TikTok user na si Jay ay nag-upload ng creepy video. Nakapagtataka ito dahil ang mga video lamang nito ay patungkol sa magic card na ginagawa nito at walang kinalaman sa paranormal. Isang araw bumili si Jay ng isang creepy doll sa isang antique store. Ayon kay Jay, 3 ang mga ito nang binili niya ito 2 years ago. Pero ang isang ito ay talagang nakapangingilabot. Di umano ay nakakarinig siya ng mga tunog na nagmumula sa manika. Kaya naman isang araw, kinuha nito ang cellphone upang i-record ito at talagang kikilabutan siya sa makukunan at masasaksiyan niya. I think I can see it on here. Hold on. Now it's stopped. Oh, wait, there it is. See if she moves. There it is. Biglang gumawa ng ingay ang manika na tila ba isang bata bago tuluyang gumalaw ng kusa sa loob ng box na kinalalagyan nito. Pakinggan mo ang mga sasabihin pa ni Jay patungkol sa manika. Also nighttime, so I have kids sleeping, so I will be in this room, not near the doll, but I have one thing to show. The quality is really bad because I was filming from here, coming from my it's dark below, my kitchen, which is quite a ways away. So yeah, it's bad quality. It's far away. Sorry about that. Second, I have stuff on the shelf because I keep a lot of random shit everywhere. Like everywhere. There's Jesus fighting Mr. Bill. Third and probably most important is I don't do spooky stuff. I do Magic the Gathering TikToks mostly. You know, paper cardboard cards. It's not like a horror account or anything, so it's not going to be a theme going on. The house isn't haunted, I just have a creepy doll. Because everybody asked, there's a little hole on the back, that's how I use the key to wind it. It's right there. Yeah, I haven't opened it. I'm sure it was open at some point. I think it's literally held together with tape. But I just haven't opened it since I've owned it. That's pretty much it. If I get another good chance to get a good video of it moving, I will put it on here. Ipiniliwanag nito na malabong may magpagalaw nito dahil ang bawat itaas ng aparador na kinalalagyan ng iba't ibang koleksyon niya ay punong-puno na. Diin ba niya ang channel niya ay walang kinalaman sa paranormal dahil patungkol lamang ito sa mga magic cards at iba pang content niya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay binuksan niya ito upang ipakita na malabo itong gumalaw. First time I'm opening it. There. Stare into it. Stare. Okay, y'all can see. It's out of the box. It's got a little stand. Still wrapped feet. That's what it looks like on the back. Keys right here. It is all the way pushed. If I push it, it'll keep going because that's how they work. Other than that, yeah, it's good. So, totoo kayang haunted doll ito na nakunan ng camera? Well, ano ang opinion mo sa creepy doll na ito, kamulti? Ito ay na-post noong January 17, 2011 ng channel na Scary Video. Talagang kakaiba ito at talagang makapanindig balahibo. Nagtagal lamang ang film ng mahigit 12 segundo na nakunan sa labas ng abandonadong kastilyo sa kalagitnaan ng Kakahuyan.
Panurin mong maigi upang makita mo kung ano ang nakunan nila. Nakita mo ba isang itim na imahe na di umano'y isang monghe ang nakatayo sa labas at taimtim na nakamasid sa kanila? Gulat at takot ang naramdaman nila sa nakita. Gayunpaman, walang informasyon sa kabuuan ng bidyong ito. Ayon pa sa narrator nito ay maaaring sa England ito nakunan. So totoo kaya itong multo ng monghe sa kastilyo? At kung ganun man, ay sana walang masamang nangyari sa mga babaeng nakakapture ng strange image. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.